sa wakas, nandito pa rin kayo. Ibig sabihin, gusto niyo talaga. Pwedeng time out muna tayo. Okay. Ay, kinakausap ko ang sarili ko ngayon. Sana may mga VA na ah, naging interesado hanggang dito sa video ko. And alam ko mga daming sablay sa mga sinasabi ko. Sabi ko gusto ko lang maging raw yung video. And kung anong mali, yun na yun. Ayusin ko na lang next time. At least nabigyan ko kayo ng knowledge about this one. This is uh, updated uh, coaching ko sa mga newbies. And sana matulungan kayo magkaroon ng client. Okay, let's start. Ito yung hinihintay nyo talaga, types of sourcing. Uh, Gusto ko munang ilatag itong sourcing bago ko pag-usapan or magdidig deeper ako dun sa mga tools na ginagamit, which is common, is the Kipa and Seller Amp. So, types of sourcing is ito yung mga ways na natutunan ko at mga nakita ko na effective naman na pwede nyong practicean. Okay? Iba't ibang way ang mga VA ng sourcing. Magdedepende yan sa skill mo, sa practice mo everyday. Kasi pinapractice talaga to siya. Kahit ako pinapractice ko pa rin ng product sourcing. So, itong tuturo ko is yung mga effective na types of sourcing sa mga PR. This is for FBA only. Hindi siya pwede sa sa tawag dito. Hindi siya effective sa private table. At konti lang sa wholesale. So, types of sourcing, here we go. So, pinakamasikat, traditional. So, alam nyo na yung traditional. Okay. Itong traditional, babanggitin ko na rin ibang lugar. Okay. Traditional is basically effective din siya sa UK. UK talagang ano niya, ang 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 gamit talaga ito, traditional. Kasi limited lang yung source website nila na pwede nilang i-sourcean eh. Hindi katulad sa US, ang dami. Okay? Ang dami mo talagang uh, pwedeng sourcean. Tapos, iwasan mo lang naman is yung mga scam websites. So, traditional is ginagamit siya kapag may sales. Halimbawa, sabi ni client, ito yung sinabi ko sa previous video ko, yung sa RA, halimbawa, yun. Pwede mag-research ka sa target kasi less than 100 miles nandito sa akin yung target, malapit sa akin, pwede kong puntahan. Doon ka gagamit ng traditional. Basically, ang traditional na hanapin mo doon is clearance sales, or ano may mga promo doon, pwede mo puntahan. Yun ang ng traditional. Familiar ka sa website, alam mo na lagi nagkakaroon ng sales, or meron kang na kita mo sa email mo, sa sales casers, or sa newsletter mo, dun sa mismo sa email mo, nagkaroon ng sales si Target or si Walmart. Pwede mong gawin yung traditional. Punta ka dun sa kanila, search mo yung product, tingnan mo available kay Amazon. Kung nag-sales si Amazon, halimbawa, nakita mo ang prices, nag-sale din, medyo alanganin yun. Sabi ko sa inyo, kapag ganun, lalo na kapag Prime Day, yun yung sabi natin, konti lang yung mahanap nyo. Kasi kapag nag-sale kay Amazon, nag-sale din sa source website. So, kapag nag-sale sa source website, minsan nagsisale sa Amazon. So, minsan hindi naman ganun. Pero, madalas ganun talaga. Hopefully, maano yung sa experience nyo, madala nyo yun. Maano nyo, sa experience nyo, ma-encounter nyo yun. Sorry yan, mali yung pagkabanggit ko lang. Okay? Pero, this is uh, gamit talaga sa mga ganun, sa mga sales. And then sa UK, sa US, ganun din. Sa CA, lalo na sa CA. Reverse sourcing is syempre, pabaliktad lang natin. Galing kay Amazon yung product, ihanapan natin ng source website. So, the good thing with this one is maraming branches kasi yung reverse sourcing. Ang daming branches. Reverse sourcing is one of the recommended ko talaga na strategy sa sourcing. Kasi doon ka na sa Amazon, nakita mo na yung price. Makaka-help na ibang tools sa'yo para malaman mo kung ano dapat na price ang hanapin mo
para magkaroon ng profit si client. Medyo kalito. Si Seller Amp yung magtuturo sa inyo kasi meron siya dong max price. Yung max price na yun yung way mo na malaman na kailangan ganito yung less than yung price na mahanap kong source website. Less than yung price niya sa ganitong product. So, yun. So, gamit sa kasi Seller Amp nun. Okay? Yun lang muna. Hindi mo tayo mag-deeper talaga. So, sa storefront stalking, ito yung sa reverse sourcing. Ang branches niya sa reverse sourcing, sabi niya, guys, ano yan? Ano rin yan? Ah, ah, tawag ito, types of sourcing din yan. Hindi. Tatlo lang naman talaga yung para sa akin types of sourcing is yung traditional, reverse, and the brand sourcing. Yun lang. Reverse sourcing kasi nakapasok sa storefront. Storefront is gusto ko i-practice nyo. Ito yung i-practice nyo ng i-practice. Sa mga newbies, wala akong i-recommend sa inyo mga tactical arbitrage ni Pento. Mas maganda pa itong storefront. So, sa storefront, nagkakatalo lang dito, which is the criteria. So, yung Amazon, hindi nyo nakikita yung stars dito, 866, 384, yung reviews nila, gusto ko ng less than 500, kung pwede less than 200. Sorry, hindi ko lang napalitan. Less than 200. Kung gusto nyo 250, 215, okay lang. Pero kung maganda, less than 200. Yung mga reviews. Kasi mga new sellers na sila, parang gusto nila profitable kagad. So, doon tayo nagte-take advantage. Napansin ko kasi sa mga new sellers, ito gusto kagad nila ng malaking profit. Hindi sila nagbe-break even muna. Explain ko further kung bakit ko nire-request ang ganon. Okay? Siguro I think may explain ko siya sa ungating side. Pero dito medyo lalayo tayo. Kapag explain ko further yan kung bakit yun ng recommended ko sa kanila. Okay? So, less than, kung pwede, kung ito siya, 170, ito yung pupuntahan ko. Ito, hindi na, ito pwede ko ito puntahan. So, ito, yung mga sellers, ito is sa seller amp ito. Itong screenshot na to is sa seller amp nito. So, dito ako nagre-reverse sa seller amp. So, i-click ko lang yan. Next time, i-explain ko na rin. And then, doon pa lang, mag-branch na lahat. Sabihin, ay, ito, may nakita kong product. Titingnan ko yung ibang sellers. Tapos doon ako mag-start. Doon na naman nag-start ulit. Okay? So, nagba-branch out na siya. So, madami ka nang nakikitang brand. Ay, ito, maganda itong brand na to ha. So, i-brand research ko kaya. Mga ganun. Sa storefront stalking, nagsa-start lahat. Diyan yung magical. Brand sourcing. This is the reverse sourcing. Then, sabi ko, mali yata pronounce ko. Pero this type of sourcing din. It's a brand sourcing. Is that familiar kayo sa mga website. Ito, nagkaroon na ng IP. So, si Mac, na ungate ko na yan. Si Sephora is minsan nagka-cancel siya. So, aware lang dapat kayo less than 10 yung ipapurchase nyo. Si Pampered Chef, walang problema. Si Glossier, walang problema. Si Lululemon, IP na siya. At least sinagay ko lang siya dito. Pero in-explain ko lang din. Kung nakinig kayo. Okay? So, sa brand sourcing, gagamitin nyo lang naman si Seller Amp. Kung gusto nyo gamitin sa Keepa, okay lang naman. Pero the thing is, wala kasi siyang recommended na max cost. Siguro, along this video, siguro, along the way, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Mabalikan nyo itong video. Ay, tama no? Kasi ganun. So, si Seller Amp yung gamit ko taga dito. Brand sourcing. May VA ako na ang galing sa brand sourcing. Sa isang araw, makita siya ng brand, ubos talaga yung brand na yun. As in, ubos. Ganun siya. So, anong klase kayong product sourcing agent? Tatanungin kayo minsan sa interview. Anong strategy gusto mo? Sabi mo, gusto ko ng storefront brand sourcing. Ganun. Yan, ito na yung mga sa interview. And then, rabbit trailing. Yung rabbit trailing talagang the best. Lalo kapag nag-brand research ka, nag-brand research ka, nag-brand sourcing ka, pagpunta mo dun sa Amazon, makikita mo sa baba. Later on, makikita nyo sa Amazon ko kung nag-product research ako. Titingnan ko sa baba. I-check ko ito. Minsan, parehas lang sila ng brand. Minsan, hindi. So, yun ang rabbit trailing. Ibig sabihin, titingnan mo yung kung saan na naman papunta yung product.
So sa reverse sourcing, galing sa reverse sourcing, nag-brand research ka o nag-star fund ka, tapos tingnan kita yung brand, research mo yung brand, pagpunta mo kay Amazon, nakita mo may recommended siya dito. Tapos nakita mo may product related item pa sa baba, pinakababa ni Amazon. Tingnan ko nga itong product na to. Doon nagkakaroon ng magandang listing. Nakakita ka ng product research. Alam mo, alam nyo, nagkakaproblema lang yung product research kapag nawalan siya ng focus at saka ang dami niyang strategy na tinatry. Why not stick to one? Katulad ng pagmamahal mo. Hey, Char. Stick to one ka lang. Ganun lang, Char. Ay na lang. I'm not your typical coach na sasabi nyo na siguro sobrang Inglesero or Tagalog. You just, ganun talaga. Mas nagiging mas sabihin ko sa inyo, kapag nag-English ako, di rin ako ganun kagaling. Mali ba yung grammar? Pero I tried. I, that's why nagkakaroon ako ng training with the seller to practice my English. And kayo rin, kapag nag-ano kayo, na-hire kayo, dapat marunong kayo uh, makipag-communicate kay client, especially when doing product research and giving your opinion about how to handle the account, especially kapag new seller. Mga ganun na. Hindi naman ng English ako. Oh. Okay. And next is another one is frequently bought together. Ito, bought together na bought brands pala, sorry. So ito 'yun. So pwede niyong i-check. Check nyo. Sabi ko nga, hanapin yung tracks. Pwedeng snake sourcing siguro. Pwedeng itong snake sourcing. Pwede kong pangalan to. Okay. Yung, sorry. Yung rabbit trailing, ito siyang pinaka-effective sa akin sa source ko. Ito yung practice ko. Always. And then I think last 2 weeks ago, may nagtanong sa akin kung ano yung way ko ng sourcing. Ito yung sinasabi ko. Bigyan niya ako ng sabi ko bigyan mo ako ng Amazon product na good find sa client mo. Tapos nag-search ako nun. Pinakita ko kung paano ang research. So from there, from isang ASIN, napunta ako sa maraming ASIN na kanap ako ng mga product. Okay? So, analyzation, kung gusto niyo ng analyzation, gusto niyo ng brainstorming, gusto niyo ng parang puzzle, Amazon is for you. Mahilig ako sa puzzle, mahilig ako sa mga thrill na gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng sale na ganito. Ay, nalugi kami ganito, gusto kong magbawi sa ganun. Parang ako na ano ko yung sarili ko na hype ako sa mga ganun. Na hype ako. So kung pares ko kayong baliw, then di kayo nag-iisa. So, ito lahat ang ginagamit ko sa product research lang. Ito lang i-recommend ko sa inyo, wala nang iba. Kung meron kayong mga courses diyan na turo na ganito, yung sabi ko Brian Olsens, yun, tatagal kayo. Sabihin ko na sa'yo, pinakita ko lang yung Brian Olsens na strategy pero hindi talaga siya nag-work. Matagal talaga siya. Naghanap kasi ako mabilis. Yung 8 hours na work, kaya ko tapusin ng 4 hours or 2 hours. Ganun. Okay? So, ito, keep us sourcing next, pero I think hindi ko muna i-discuss yan. Papakita ko muna sa inyo kung paano ako mag-product research. And walang assurance kung makahanap ako. At least nakita nyo naman paano yung way kung maghanap ng product and paano kayo mag-start from scratch. Yun lang naman. And ciao. Layas. Ay na lang.